Balikan na po natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kaugnay sa impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Magandang umaga po muli. Good morning, Igan. Good morning sa ating mga kababayan na nanonood sa inyong programa. Good morning po. Hindi na ito chismis tulad ng una nating pag-uusap. Ano bang reaksyon ni Pangulong Marcos sa reklamong ito? Ito naman inaasahan dahil nga sa nabanggit na ni Congressman Irice na meron mga tao, lalong-lalo na yung mga supporters ng Vice Presidente na handa na magsampa ng impeachment complaint laban sa Pangulo. So siguro hindi na po nabigla ang Pangulo kung meron siya matatanggap at malalamang isilampa ng impeachment complaint laban sa kanya. Pero ang initial reaction, walang basehan ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Dahil ito naman ay napag-usapan na even during the briefings, ito yung naging issues na. Opo. So alam natin na ito naman ay napatunayan natin na hindi totoo at madali naman po siguro na madepensahan ng Pangulo dito. Ito bang main character dito? Walang kinalaman kay First Lady Lisa Araneta Marcos? Actually, nung nabanggit sa akin kanina, inaalam ko nga kung sino ba si Atty. Andre De Jesus. Nakita ko na siya ay nagsampa ng disbarment case laban kay Atty. Glenn Chong. Pero sa nakita natin, hindi naman siya naging lawyer ni First Lady, kundi siya ay mismong nagsampa ng disbarment case on his own. Dahil ginagalang niya dapat ang babae, dapat ginagalang at hindi dapat na kumbaga, nagiging rude ang mga tao laban sa babae. Opo. So yun yung nakita nating kwento, pero hindi po siya nag-represent para kay First Lady. Parang hindi po dapat iugnay si Atty. Andre De Jesus kay First Lady. Anong nakikita niyo susulong ito gayong ang chairman ng House Committee on Rules ay anak mismo ni Pangulo, si Congressman Sandro Marcos? Dapat lamang po niyang gampanan ang kanyang trabaho. Hindi po siya dapat tumingin kung kamag-anak, kaalyado o kaibigan. Kung ano po sinasaad ng batas, yun po ang dapat gawin ng isang congressman. At ang Pangulo naman po ay ginagalang ang konstitusyon at iginagalang niya ang proseso. Yung legal team ba may bubuuin ng Pangulo bilang paghahanda pa rin? Igan, sa ngayon, hindi pa kasi nakikita at nababasa ang complaint. So kapag nabasa po siguro, doon na lang po magdi-decide ang Pangulo. Opo. Ayon naman kay Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, layo nilang ng reklamo na protekta ng Pangulo mula sa kanya yung mga totoong impeachment cases. Kasi isang beses lang ito sa isang taon eh. Komento po. Kung yan ang nasa isip niya, wala po tayong magagawa. Pero hindi po natin alam kung anong intensyon ng mga taong nagsampa ng impeachment complaint. Opo. And at the same time, Igan, ang pagsasampa ng impeachment complaint, ito ay sagabal din sa Pangulo. Kaya wag niya isipin na parang mahina yung kaso or what. Hindi ito maganda sa paningin ng tao, hindi maganda pa sa paningin ito ng ibang mga ibang mga foreign countries. So hindi rin ito maaaring maging maganda sa paningin para sa ekonomiya. So wag niyang ilang or parang maliitin ang impeachment complaint to. Hindi nais ng Pangulo na siya ay masampa ng impeachment complaint. Sumuko po kagabi si dating Senador Bong Revilla, kasunod nga ng inilabas na arrest warrant para sa kanya ng Sandigan Bayan. Sinabi niyang tila wala raw nangyaring due process. Ito po yung namomonitor ng Pangulo. May reaction ho ba siya dito? Ang sa Pangulo naman, sabi niya, kahit nakaalyado, kaibigan, wala dapat na sinisino. So, kung mayroong mga ebidensya, wala pong magagawa ang Pangulo dyan. Kung kailangan isasampa yan. Nasa kamay po kasi yan ng Ombudsman, nasa kamay po yan ng DOJ, at nasa kamay na rin po ngayon ng Korte. Pero kung walang kasalanan, kaya naman nila ipagtanggol ang kanilang mga sarili, gawin na lamang po nila yan kasi para po malinaw at maging malinis din po ang kanilang pangalan sa mata ng taong bayan. Alam ba ng Pangulo kung may susunod pa kay Senator Revilla? Alam po niya na marami pa dahil marami na pong na-rekomenda ang ICI at marami rin pong na isang pangkaso ang DPWH. So alam naman po niya nung sinampa to ng DPWH, kompleto naman ang mga ebidensya. So alam po niya na marami pa rin pong susunod. So magpapatuloy pa rin po ang ICI, Secretary Yusek? Magpapatuloy po. Hanggang sa ngayon ay kailangan magpatuloy pa po sila. At sinabi naman po ng ICI na sila magbibigay ng kanilang report. Iko-consolidate nila yung kanilang mga nagawa para po maipakita sa Pangulo to para po malaman kung ano pa yung susunod na maaaring gawin ng ICI. Maraming salamat, Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Ingat po. Maraming salamat, Igan. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.